Sa pag-aaral nating manyon, sisilipin natin kung paano gumamit si Jesus ng mga simpleng-simpleng kwento para ipaliwanag ang mga napakalaking ideya tungkol sa buhay at pag-ibig. At ang lahat ng ito base sa aklat na Christ's Object Lessons. Naisip mo na ba yan? Paano nga ba ipapaliwanag ang isang napakalaki at napakalalim na konsepto sa paraang madaling maintindihan? Yan mismo yung hamon na hinarap ni Jesus bilang isang guro. Sige, tingnan natin. Si Jesus may kakaiba at napakagandang paraan ng pagtuturo. Para ipaliwanag yung malalaking ideya, gumamit siya ng mga simpleng kwento na tinatawag nating talinghaga. So, ano ba tong talinghaga? Well, isipin mo na para siyang tulay. Kinokonekta niya yung mga bagay na alam natin, mga bagay dito sa lupa, sa mga ideyang gusto nating maintindin, yung mga katotohanan mula sa langit. Ganun siya kasimple pero ganun kalalim. Ayan, eksakto. Ginamit ni Jesus yung mga karanasan ng mga ordinaryong tao. Pastol, magsasaka, mangingisda. Kumuha siya ng mga halimbawa mula sa kalikasan at sa pang-araw-araw nilang buhay para ituro yung mga pinakamahalagang aral. Okay, simulan natin sa unang talinghiga. Tungkol ito sa kung paano ba natin tinatanggap yung mga bagong kaalaman o katotohanan sa buhay natin. Para malinaw lang ha, yung bini dito sa kwento, hindi yan literal na buto. Ang sinisimbolo na yan ay yung ideya, yung mensahe ng pag-ibig at katotohanan na parang itinatanim sa isip at puso natin. At dito, nagiging interesante. Alam mo, hindi yung manghahasik o yung binhi ang bida dito. Ang totoong focus ng kwento ay yung lupa. Kasi may 4 na uri ng lupa na ipinakita. At bawat isa kumakatawan sa iba't ibang paraan kung paano tayo nakikinig at tumatanggap ng mga ideya. Ito yung 4 na klase ng lupa na binagsakan ng binhi. Sige, isa-isahin natin at tingnan kung saan ka makaka-relate. Una, yung daan. Isipin mo parang sementadong kalsada, matigas. Dito, yung ideya, narinig mo nga, pero hindi talaga tumagos. Parang pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Mabilis na agaw ng mga distractions sa paligid. Sunod, yung mabatong lupa. Ito yung mga tao ang bilis ma-excite. Wow, ang ganda niyan! Pero dahil mababaw lang yung lupa, walang malalim na ugat, kaya sa unang pagsubok, sa unang problema, ayun, nalalanta agad, sumusuko na. Pangatlo, yung lupaing matinik. Dito naman nagsimulang tumubo yung binhi. Kaso napapaligiran siya ng mga damo, yung mga alalahanin natin sa pera, sa trabaho, sa pamilya, lahat yon sinasakal yung magandang ideya hanggang sa hindi na ito makahinga at mamatay. At syempre, heto ang goal, yung mabuting lupa. Ito yung bukas na puso at isipan. Hindi lang yan narinig yung ideya, kundi tinanggap, inalagaan at pinalago. At ang resulta? Grabe, namumunga ito ng sagana at nagbabago talaga ng buhay. Okay, kung ang unang kwento ay tungkol sa paghanda ng puso natin, itong pangalawa, grabe. Tungkol naman to sa kung gaano kahalaga ang bawat isa sa atin. Isang napakagandang aral tungkol sa pagpapahalaga at pag-ibig. Isipin mo to, may isang pastol na may 100 tupa, 99 sa kanila, ligtas, kumpleto, walang problema, nasa loob ng kulungan. Pero may isang nawawala. Isa lang. Pwede nating isipin, okay na yan, 99 pa naman ang natitira. Pero para sa pastol, hindi. Ang buong atensyon niya, ang buong pag-aalala niya, nandun sa nag-iisang nawawala. At eto yung pinakamalakas na bahagi, iniwan niya yung 99 na safe na para lang hanapin yung isa. Ganun kalaki yung effort para lang sa isang tupa na naligaw ng landas. At yun yung puso ng kwento. Na bawat isa sa atin, gaano ka man kaliit, gaano ka man kalayo o kaligaw, ay may napakalaking halaga. Ganun kakahalaga na handang iwan ang lahat para lang hanapin at ibalik ka sa piling niya. At para sa huli nating talinghaga ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ba talaga ang pinakamahalaga ang tunay na kayamanan sa buhay. Napakasimple ng kwento pero napakalakas. May isang negosyante na ang passion talaga ay maghanap ng perlas. Tapos isang araw, nakita niya the one, yung perfectong perlas. At anong ginawa niya? Umuwi siya at ibinenta ang lahat ng ari-arian niya para lang mabili yung iisang perlas na yon. So, ikumpara natin. Yung mga bagay sa mundo, pera, status, gamit, maganda sila, oo. Pero pansamantala lang, pwedeng mawala.
Pero yung perlas na may malaking halaga, yun yung pag-ibig at katotohanan ng Diyos. Yun yung kayamanang hindi kumukupas at sulit na ipagpalit sa lahat. Okay, so pag-ugnayin natin lahat. Tatlong kwento. Anong ibig sabihin ng mga ito para sa'yo, para sa'kin, sa buhay natin ngayon? So, heto ang mga takeaway natin. Una, mula sa manghahasik, maging mabuting lupa ka. Ihanda mo yung puso mo para sa mga mabubuting bagay. Pangalawa, sa nawawalang tupa, tandaan mo, sobrang halaga mo. Kahit pakiramdam mo nawawala ka, may naghahanap sa'yo. At pangatlo, sa perlas, sa dami ng kumikinang sa mundo, hanapin mo yung may tunay at pangmatagalang halaga. Alin sa tatlo ang pinakatumatak sa'yo? Yung manghasik, yung nawawalang tupa, o yung perlas? Alin man dyan, sana magbigay ito sa'yo ng inspirasyon. Pag-isipan mo.